Naku, Baste Duterte may yagballs daw po, mga boss. Ano masasabi nyo? Baste Duterte may yagballs daw po. Pero hanga ako dito kay Baste, mga kababayan. Ay, bakit ho? Aminado si Baste, mga bossing. Nakakaunti na lang po sila. Aminado si Baste, naiilan na lang po sila. Yaan! Nakuha po natin o nakita po natin itong video na ito, mga bossing, doon sa kanilang padapa laban. PDP. O yan. Ito po ay talagang ipinakiusap po ito ng dating Pangulong Duterte sa ating lahat. O ano daw po ang sabi ng dating Pangulo? Ito daw po, ayan. Mga kapwa kong Pilipino, mamahal ng bayan. Kagaya niya. In my own little way. I really love my country. Ang PDP may meeting bukas. Meron daw pong PDP. Meron daw pong PDP. Meron daw pong meeting ang PDP. Makinig lang daw po kayo. I know it will be announced with the radio, but anyone interested to just listen. Makinig lang kayo. Kinig lang kayo. Nagmamakaawa na po, mga kababayan. Sige, pakinggan po natin, mga kababayan, kung ano po yung napag-usapan doon sa PDP laban. Pakinggan po natin yung sinabi ni Baste Duterte, ha? Ayan na si Baste. Ayan na. Ma'am Jocelyn Palca Santos, salamat po sa inyo. Tuloy, ha? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of Ayun, Executive Vice President na po si Baste Duterte. Siguro paghahanda po ito, mga kababayan, no? Sa darating na 2025 election para po sa pagka-senador. Boboto niyo po si Baste. Ilan po dito yung boboto kay Baste Duterte, mga kababayan? Nakapagpasalamat na ba ako kay Ma'am Jocelyn Palca Santos? Salamat po, Ma'am Jocelyn Palca Santos. Ilan dito ang boboto kay Baste bilang senator, mga kababayan? Kailangan ng boto nito. Bakit ho? Hindi po umaangat doon sa top 12 Hindi ko ho nakikita yung Baste Duterte doon sa top 12 Pakinggan natin. Gusto ko lang din malaman yung kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, pag kailangan yung matanda, puro bata yung nakikita ko dito. Pero nung narinig ko, nagsialisan yung mga membro ng PDP. Mga nagsisialisan na dan po, mga kababayan, doon sa PDP, umaalis na. Si Francis Tolentino, umaalis na. Wala na. Sino na lang po ba ang mga naiwan sa PDP, mga kababayan? Bongo. Si Baste. Si Robin Padilla. Si Bato de la Rosa. At ang wala pong katigihan na si Philip Salvador. Yan, di ba, mga bossing? Yan na lang po ang mga natira dyan Ikaw ba naman, Francis Tolentino ka? Tapos makita mo yung mga kasama mo, si Baste. Makita mo yung mga kasama mo, Bato de la Rosa, si Bongo, Philip Salvador. Ikaw ba, mag-stay ka pa doon? Hindi na. Mapapabilang pa doon sa mga mahihina ho, mga bossing. Mahihina ang tako. Inisip ko, I thought to myself, that this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. Yung mga natitira dito ngayon, yun yung may payak. Basta? Kasi kung gusto talaga natin na
may tunay na pagbabago. Kailangan ang paninindigan ng tao ng isang individual. Yan, ako, ibig sabihin niya, walang paninindigan si Francis Tolentino kasi umalis. Sabi ni Eugene Tomas, ano na ba napatunayan nitong si Baste? Meron pong muntik ng patunayan yan, madam. No? Yung pagsampal daw po kay General Torre. Muntik na. No? Nandun na siya eh. Nakuha niya na din ang atensyon ng general. Di ba? Kaso hindi natuloy. Hindi tumuloy eh. Wala eh. Urong Golteb mga kababayan eh. Yung Yagbols parang hinigop pa atras. Saglit lang, sumagot si General. Saglit lang. Joke-joke lang yon. Ano? Nung sumagot si General, mga kababayan, sige, gawin niya. No? Gawin niya. Tinanong ulit si Baste, ano ba masasabi mo? Sumagot si General. No comment na po, mga bossing. Sayang, no? Muntik nang may mapatunayan. Masasampalin si General, kaya lang po hindi umubra, mga boss. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Ganun dito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Ayan, ilan na lang ho yung naniniwala. Si Baste, dahil sa tatay niya, si Philip Salvador, wala. Siguro ho, si Philip Salvador naman kapag pumunta ito sa ibang partido, mga kababayan, baka hindi ho tanggapin. Baka pang dyan lang, pang PDP laban lang po talaga si Ipe. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay para sa bansa. Naano nyo po yun. Kailangan tumagos po sa puso ninyo yun, mga kababayan. Kung gusto nyo talagang magbago ang bansa natin, ang mga kasama ko, handang magpakategi para daw po sa bayan. Mga bossing. Handa daw pong magpakategi para sa bayan. Tuloy. Yun na lang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo. Umaamin mga kababayan. Kahit konti na lang tayo. Which is yun naman po talaga totoo. Mga kababayan. Yun naman po talaga ngayon ang katotohanan. Pati nga po yung maisog nila inatrasan na po ng inatrasan na ng Kojik. Hindi na daw po sila sasama. It's either wala ng pondo, no? Or nagtampo na sila sa mga Duterte, yung mga Kojik. Ay, grabe kayo. Hindi nyo naman natulungan si Pastor, nahuli. Nahuli din. Wag na kaming magsali-sali dyan sa maisog ninyo. Ulit nga, Baste. Konti na lang kayo. At least, alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay para sa bansa niya. Yun na lang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo. Basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Partang namatay na lang, bumating na nila. Pero, usara na ito kasagasin ko na muna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Konti na lang daw po. Naniniwala po kayo sa sinasabi ni Baste, mga kababayan? Konti na lang daw po sila. Naniniwala po kayo? Ako po naniniwala, mga boss. Hayaan na natin niya si Baste. No? Mukhang wala naman sa top 12 Yung pag-usapan natin, yung mga nasa top 12 po, mga bossing. Mali ang words ni Baste. Baka gusto niyang all Filipino, all Filipino, maging zombie. No way, sabi ni Mabel Quinjo. Mark, saan ang lugar mo? Nandito lang po tayo sa tabi-tabi.
malapit po sa parisan ni Diwata.